Hello mga ka-elab! So for today's video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng ribbon flower. So ito yung kailangan natin. 4cm ribbon, and then any card or ATM card size para dun sa sukatan natin, and of course your scissors or gunting. So isusukat lang natin siya ng ganito. So anyway, ito dapat it's nice to look when it's big. So, mga 15 pieces. 12 or 15 usually yung ginagamit ng iba. Pero ako 15 pieces talaga kasi bulky siya tingnan and maganda. So, iro-roll lang natin siya ng ganito. And then, if maka 15 ka na or more than, cut mo na to. And then, remove mo yung card. And then, i-cut mo na siya dun sa side by side. Kung paano mo siya ni-roll para makuha mo yung size na gusto mo. Although this will not be perfect, kasi alam nyo naman, pag nirolyo, hindi talaga yung pantay-pantay. But at least, you have the size idea. And then, yung mga edge, initin lang natin. You can use kandila din naman. Pwede ring lighter. Yung iba, hindi na to ginagawa. Pero kung gusto mong pulido yung gawa mo at hindi ka nai-stress dun sa, or nahahassle sa mga nagtatastas na dulo, you can do this naman. So, eto medyo madami lang to tingnan kasi sinabay ko lang kayo sa tutorial. May order kasi ako eh. So, after nyan, para makagawa tayo ng petals, itupi lang natin yung side into triangle. And then another one. Dito, pwede rin kayong gumamit ng lighter actually. Yung iba lighter ang ginagamit. Ako hindi kasi parang nahahassle ako. So, sa akin, mas prefer ko yung glue gun. So, ready din kayo ng glue gun pag meron. Usually, kailangan nyo talaga ng glue gun pag gumagawa ng ribbon flower. So, lagyan nyo lang yung edge na natupi nyo na into triangle. Then, ganito yung look niya. Ayan. So, tapusin lang natin tong gawin lahat. So, anyway guys, eto, kung mahilig talaga kayo sa pagbuting-ting, pwedeng-pwede nyo tong gawin sa bahay. Kasi usually, eto, pinagkakitaan ko talaga siya. So, kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita, ba? Diba? So, ito, I'm sharing you all the tutorial. Actually, marami pa dito sa page ko or dito sa channel ko. So, guys, pa-subscribe naman po ako ha, and then pa-share. So, ito na yung lahat ng petals na natapos. Actually, gagawa ko ng 4 na ganito, then 4 na white. So, sinabay ko lang talaga kayo para may idea kayo paano gumawa nito. And then, once okay na yan, ipagdidikit-dikit natin yung 15 pieces. Again, 15 pieces. Nasa sa inyo po kung 12 or 15. Pero ako, 15 pieces talaga yung ginagamit ko. So, linya lang natin siya ng ganyan. Pagdikit-dikitin nyo lang po. Mga ka-elabs, please don't forget to click like, subscribe, and share nyo na rin po itong video na to ha. Para marami pong ma-reach out and marami tayong ma-assist na mga gusto rin magkaroon ng negosyo kahit nasa bahay. So, this is very nice din naman kung mahilig ka talaga magbuting-ting. So, ayan, continue lang natin siyang idikit. Hanggang matapos po natin yan. So, again, tandaan natin yung materials ha. 4cm ribbon. 4cm po, 4cm. And then, gunting, card, glue gun. Usually, yan ang kailangan. And then, yung skewers or yung barbecue stick para dun sa tangkay niya. So, let's just keep on going lang. Dikit lang natin to. Hindi na ako maglalagay ng background music, guys, kasi lagi tayong naka-copyright. So, ayan. So, natapos na natin idikit yung 15 na yun. Ganito dapat ang look nun, ha. Pag nakatalikod, ganun yung look. And then, pag i-arrange natin to, etong likod, yan, yung nakatupi, ang dapat nandun sa likod. Okay? Tapos, etong malinis, ito yung iro-roll natin papasok. Okay? So, didikitan lang natin yan ng glue gun. So, start natin. Again, ready kayo ng skewers para sa tangkay o kaya ng barbecue stick. Okay? So, lagyan lang natin dito ng glue gun para madikitan natin yung stick. Yung iba, hindi naglalagay ng stick. Depende po yan sa style ng gagawin yung item. Okay? Kasi meron yung iba, naka-direct dikit lang siya dun sa pinaka-base niya. So, ako kasi, since bouquet yung order sa akin, so I need to put the stick. So, yun. Yung dulo na yun, actually, kahit hindi nyo yung dikit,
okay lang din naman. Pwede rin naman siyang papasok na nakatupi. Pero ako kasi, para ayaw ko na hassle, para mabilis, dire-diretso, lalo na kapag tambak ang order, usually ganyan ginagawa ko. So, after nyan, roll lang natin to. Huwag po masyadong masiksik yung pagkakaroll. I mean, yung parang sobrang sikip, yung kala mo nilumpia. Huwag po, kasi masyadong maliit tingnan yung buds natin. Hindi siya ganun kabukadkad or parang hindi siya bulky tingnan. So, ito, once na-roll mo yung first roll, yung the second na roll niya, alalay na lang. Okay? Yung parang medyo dumikit lang pero hindi mo siya pipit-pitin na sobrang nakadikit. Okay? So, pagkarating dun sa dulo, lagyan lang yung tip, yung dulo, hanggang dun sa may taas para maidikit siya. Then, ganyan lang siya, medyo parang i-massage natin siya. Nakita nyo, hindi yan sobrang siksik. Kasi para magkaroon ng illusion yung sa taas, yan, etong top, na ganyan siya. Imagine niyo kung sobrang yung pinitpit yung rolyo niyan. Hindi siya maganda tingnan, 'di ba? Hindi siya ganun kabukadkad. So, ito na yung finished flower. So, sana nag-enjoy kayo. Salamat!